Naghahanap ng sagot si Wembanyama kung bakit yung San Antonio nasa baba pa rin ng top 10 ng standing kahit nagkaroon na sila ng big trade ngayong season na nakuha nila si De'Aaron Fox na halos walang nagalaw pa sa lineup ng Spurs. After ng trade, meron ang San Antonio na 2-3 record na may average naman si De'Aaron Fox na 21 points, 3 rebounds, 7 assists, 2 steals at 50% sa field na nasa 28% sa 3-point area. Mukhang nagmamadali si Wemby na hindi naman kasi masama yung record nila dahil nalagpasan na nila yung winning record last season na meron 22 wins at nasa 60 na talo. Sa ngayon kasi ang San Antonio ay nasa 23-39 record. Official lang napataas ulit ni Chris Paul yung team na pinaglalaroan niya ngayon. 5 games pa nga habulin ng San Antonio kontra Sacramento at Golden State para sa play-ins. Sa next 10 games pa nila, pwedeng lumayo pa yung mga teams dahil makakatapat nila doon ang Suns, Rockets, OKC, Memphis at Minnesota. May average siya ngayon si Wemby na 24 points, 11 rebounds, 3 assists, 1 steal, 3.8 blocks, 47% sa field at 37% sa 3-point area. Pinagsama din sa starting 5 si De'Aaron Fox at si CP3 na mahigit nasa 30 minutes yung nilalaro ng dalawa. Sinusubukan kasi ng San Antonio yung nangyari kay SGA at CP3 noong 2020. Hindi rin naman expected no na papasok sa playoffs yung Thunder. Gustong i-carry over kay De'Aaron Fox na siya yung maiiwan din kasi nga siya yung matagal na makakasama ni Wemby kapag nagkataon. At sinusulit nila na ma-mentor ni Chris Paul si Fox. Sa Miami Heat naman si Andrew Wiggins after ng trade, binigyan ng go signal ni Tyler Hero na gamitin yung number 22. Hanep dahil magkadikit nga silang dalawa ni Tito Jimmy. Pero si Wiggins, since dumating ng Miami, hindi pa ulit nakakatikim ng panalo. Technically, 6-game losing streak si Wiggins. Kasama na dito yung game niya sa Golden State. Kapag February nawawala si Wiggins, nakapaglaro pa lang siya ng 3 games. Sa Miami, 2 laro. Naka day-to-day status pa siya ngayon at pwedeng questionable pa sa mga susunod na game. May average din si Wiggins sa Miami na 12 points, 4 rebounds, 4 assists, 29 and 23%. Saka ano bang meron sa February? Lagi na lang nawawala tong si Wiggins. Aasahan mo kasi sa buwan na to merong pagkakataon na hindi siya maglalaro or limitadong games ang malalaro niya. Hindi ganun kaganda ang panimula ni Wiggins sa Miami. Pwede pa kasing makapag last push ang Miami Heat papasok ng top 7 or top 6 dahil nasa 4 lang naman ang lamang din ng Detroit kontra sa kanila. Pwede pang mahabol din ng Miami yung at least number 8. Yung number 7 at 8 ay merong twice to beat advantage sa play-ins. Aminado rin si Tyler Hero na hindi sila contender ngayong season. Ito pa yon kung papatok si Wiggins sa Miami dahil nakikriticize siya na kapag nakakuha ng accolades, nawawala yung laro. After niya makakuha ng championship, naging all-star kontrata, biglang nag-struggle na nung sumunod na season. Ngayon pa lang din, pinag-iisipan din siyang i-trade ng Miami para kay Kevin Durant kapag naging available sa off-season. Laging nag-fail ang Miami Heat sa mga superstar na gusto nilang kunin. Nasa all-star level dati si Wiggins, pero yung star level na magiging kapalit ni Butler, wala pa sila nakukuha. Si Hero at si Adebayo, all-star rin. Hindi rin maiiwasan ng Miami maghanap ng isa sa biggest free agent or kaya trade para maidagdag dun sa dalawa. After kasi ng Jimmy Butler trade, maituturing ding nasa rebuild na yung Miami. Sa technicality, ang magiging franchise player ngayon ng Miami Heat ay si Tyler Hero or pwede din si Adebayo.